ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. I'm under your bed. Kapag biglang imanig ang lupa, ang unang hinahanap ng marami ay balita, prediksyon o prophecy. Madalas maririnig natin ang pangalan ni Rudy Baldwin, ang kanyang mga babala tungkol sa lindol, baha at sakuna. Mabilis kumalat sa social media at sa takot, marami ang naniniwala. Ngunit sa gitna ng pagyanig, kanino nga ba talaga tayo dapat tumingin? Sa mga prediksyon ni Rudy Baldwin o kay Kristo mismo? Yan ang ating tatalakayin ngayong araw na ito, kung saan si Father Darwin mismo ay mabibigay ng kanyang reaction video patungkol sa prediksyon ni Rudy Baldwin. Narito. Noong nangyaring lindol noong October 10, merong post na nagsasabi, "Grabe, kinilabutan ako. Yung vision mo, Rudy Baldwin, July 10, 2025. Tas October 10, 2025 nangyari." Ano ba sinasabi doon sa post ni Rudy Baldwin? Yung July 10, 2025, Surigao, Cebu, Davao, Jensan, Zamboanga Vision. Ito ang mga lugar na nakita ko sa vision ko na magkaroon ng malakas na lindol. Malakas ito, damay ang mga kalapit na lugar nito. Mangyari ito sa magkaibang araw. Ngunit ito ang mga lugar na kung saan di lang isang beses na nakita ko na magkalindol. May lindol na may pinsala ang dulot nito. Dahil sa malakas na pagyanig, Luzon, Visayas o Mindanao man, halos makaranas na ng paulit-ulit na lindol sa iba't ibang mga araw. Ito yung isa sa mga post ni Rudy Baldwin noong July 10. At ngayon, ating pakinggan ang reaksyon ni Father Darwin patungkol sa bagay na ito. Hello mga kapatid, magandang gabi po at mag-live tayo at basta may lindol, lalabas si Rudy Baldwin sa mga Facebook natin. So pag-usapan natin itong mga psychic power mga kapatid. Dahil marami sa atin, hindi natin namamalayan, kailangan yung kapangyarihan natin galing sa Panginoon, no? At about fortune telling, it is a pagan practices. By the way mga kapatid, yung mga panghuhula, tingnan natin yung banal na kasulatan, no? Para meron tayong basihan, para makita ninyo na hindi ito basta-basta. Basahin muna natin dito muna tayo sa Biblia para mag-guided tayo. Dahil marami sa atin madali mapaniwala. At kayo nandito, kailangan natin ng critical thinking tayo lahat mga kapatid. Para maiwasan natin na madali tayong maloko. Dahil madali tayong mapaniwala mga kapatid. And then, yan na ang basihan at batayan natin sa ating pagpatuloy. Yan na yung foundation natin sa araw-araw natin na pamumuhay. No? So, dito muna tayo sa lumang tipan. Okay? Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Ito nakasulat. So,
hindi po ito aking prinsipyo mga kapatid ha. Magbabatay tayo sa aral ng Diyos, sa salita ng Diyos, dahil yun po yung katotohanan eh. Hindi yung sarili nating kapangyarihan, sarili nating kakayanan, sarili nating opinion, sarili nating ideolohiya. So ito sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Mas mabuti i-explain natin. Huwag ninyong hayaang may matagpuan sa inyo na nagpapaparaan ng kanyang anak sa apoy, nagpaparaan at nakikinig sa panghuhula. Di ba? Mahilig tayo sa ano kaya nga ang hula niya ngayon? No. Panghuhula, nakikinig sa panghuhula o manggagaway or inkantador o manggagamit ng mahika o manggagayuma o lumay, no? O mga espiritista or nakikipag-ugnay sa mga patay, mga espiritista, sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. So hindi po ito nagustuhan ng ating Panginoon ha. Nandyan yan sa banal na kasulatan. And then punta naman tayo sa Leviticus chapter 19 verse 29. Basahin lang natin ang banal na kasulatan ha. Hindi natin dadagdagan. Huwag kayong kakain ng anumang may dugo, ni huwag kayong gagamit ng panghuhula, ni mananahi ng mga palad, mga pam-reading, no? So malinaw na malinaw yan ha. Ye shall not eat anything with the blood, neither shall ye use enchantment, nor observe times. Panghuhula. Ano pa? Dito naman tayo sa mabagsik itong sa New Testament mga kapatid. Ipaalala ko sa inyo ha. Do not turn to mediums or seek out spiritists, for you will be defiled by them. I am the Lord your God. Malinaw na malinaw yan sa Leviticus chapter 19 verse 31. Dito naman tayo. Huwag kayong lalapit sa mga espiritista o mga manghuhula. Malinaw na. Kayo'y magiging marumi sa kanila. Ako ang Panginoon, ninyong Diyos. So malinaw na malinaw yan ha. So ngayon dito tayo sa sa Acts of the Apostles. Babasahin natin. Ito po ay malaking tulong sa atin para ma-widen natin at sino yung paniniwalaan natin. So yung paniniwalaan natin yung salita ng Diyos, increase our faith to God, at anytime tayo kukunin ng Panginoon, pwede ngayon, pwede bukas, di ba? So hindi natin dahil minsan ay sobra na tayo ng takot eh. Babasahin natin ha. Ito sa New Testament, ito maganda po ito. Itong New Testament na ito. Basahin natin ha. Acts of the Apostles chapter 16 verses 16 to 18. Nangyari samantalang kami ay patungo sa dakong panalangin, ay nagsasalubong namin ang isang dalagang may espiritu ng panghuhula. Tingnan niya, may espiritong ng panghuhula. Siya'y kumikita ng malaki para sa kaniyang mga amo sa pamagitan ng panghuhula. Sinundan kami ni Pablo at
ng iba pa at siya'y sumigaw. Ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos na nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. Nag-affirm pa siya kay San Pablo at sa kasamahan ni San Pablo na sila ay lingkod ng Diyos. No? Itong dalagang babae ito, may espiritu ng panghuhula. Okay. Ito'y kanyang ginagawa sa maraming araw. Ngunit si Pablo yamang nainis. Nagalit na si San Pablo. Ay bumaling at sinabi sa espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo na lumabas ka sa kanya. At lumabas ito sa oras na iyon. So, demonyo pala yun, no? Ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Okay? So, dapat yan ma-renounce, mga kapatid. Dahil kapag hindi yan ma-renounce, hanggang 4th generation ang magdusa. Maraming mga sakit na walang findings ng doktor until 4th generation po. So, kailangan ma-renounce sa proper renouncement po. Lalo-lalo na sa mga albularyo po na meron tayong pasyente, alam nyo, ito po at sana po ay ipatuloy natin yung pagpalayas ng demonyo sa ito. Inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo na lumabas ka sa kanya, at ito'y lumabas ng oras ding yaon. Ngunit nang makita ng kanyang mga Panginoon, yung kanyang amo, ng oras na nawala na ang pag-asa nilang pagkakitaan, sila'y sihuli kay Pablo at Silas at kinaladkad sila sa pamilihang dako sa harap ng mga pinuno. So, ano nangyari nila Pablo? Pinipersecute sila dahil sa kultistang babae. Nagalit. So, hindi ito basta-basta, mga kapatid, sinasabi lang natin yung katotohanan. Okay? At ano pa yung sabi ng mga santo patungkol dito, mga kapatid? May ni-research tayo dito. Marami tayong nabasa kanina dito sa Council of Laodicea 363 to 364 AD, Canon 36. Ang sabi dito, condemnation of fortune telling and pagan practices. It is not lawful to make use of fortune tellers or those who make professions of this kind, nor to seek them. And this canon, issued by Council of Laodicea, an important regional synod of bishops in Asia Minor, ang ganda nito, no? Modern day Turkey, strengthening Christian discipline, clarifying the behavior expected of clergy and laity, condemning syncretism with pagan practices. So, kinukondem po yung syncretism. Ano yung syncretism? Ihalo mo yung Kristiyano at hindi Kristiyano. Yan po yung syncretism. Directly prohibits Christian, both clergy and lay people, for seeking out fortune tellers, astrologers, and similar practitioners who were widespread in the pagan world at that time. So, malinaw na malinaw, pinagbabawal yan sa taong 300th century pa sa Council of Laodicea. Ang ganda, no? Nasa man ba yung mga sayings ng mga santo na na-search natin? So, yan po, may babae na lumapit sa atin, mga kapatid.
And then, yung lulo niya ay grabe, magkapanghula sa future. At alam niya, example, ikaw, malapit ka na mamatay, alam niya, no? May pangitain siya na itong taong ito malapit na mamatay. Susunod na araw, mamatay talaga. Alam niya na may lindol, psychic power. Alam niya may guguho ng gusali. Alam niya. Alam niya. So, psychic power po. At dito sa exorcism, yung mga psychic power kailangan i-renounce. Dapat i-renounce. No? I renounce psychic abilities. I renounce unholy consecration from occult practices done to me at any time in my life, whether willingly or through ignorance. I-renounce natin yan. I renounce all curiosities I may have had with the occult and new age, and my desire to obtain supernatural power for whatever purpose I imagine. I-renounce pa din yung extraordinary gifts. Yung healing, prophecy, vision, speaking in tongues, i-renounce din. No? So, Father, wala pa ni surrender. Hindi yun mag-surrender dahil may kapangyarihan eh. So, yung mga pasyente natin ng mga albularyo, mahirapan sila mag-surrender. Dahil, unang-una, very attractive yun na may kapangyarihan ka, di ba? At hindi niya kayang i-surrender. So, i-renounce yan. Yung mga occult, psychic power should be renounced properly. At hindi natin alam na yung mga divination natin ay maka-apekto sa mga, kaya nga yung mga na-possess dito, yung mga na-oppress, kalimitan nila ay mga may psychic power. At malinaw na malinaw mga kapatid dito the seeking of knowledge of future or hidden things including the past events by inadequate means is divination. So yung divination ay panghuhula. Alam natin ano nang nangyari sa paligid na ito na malalaman mo, psychic power yan, divination yan. Since the means are inadequate, they must therefore be then supplemented by some power that is presented all through history as coming from gods or evil spirits. In the Catholic understanding, all forms of divination are from the evil one. Malinaw na malinaw all forms. Hindi sinasabi ng Catechism of the Catholic Church na some forms. Catechism of the Catholic Church 21:16 and 21:17. Hence, the word divination has a sinister significance. A prophecy is the lawful knowledge of the future. Divination is superstitious counterpart is the unlawful. So, ang prophecy sa mga santo, sa mga propeta, it is lawful knowledge of the future. Pero itong divinations, its superstitious counterpart is the unlawful. As magic aims to do, divination aims to know. Divination is practically as old as the human race. It is found in every age and country. In the Philippines, among the commonly recognized practitioners of divination, including mantatawas. Mantatawas pala itong augurers and necromancers, manghuhula, fortune tellers, espiritista, mediums or spirit channelers, and the water witch. Everywhere divination flourished, and nowhere, even today, is it completely neglected. So meron type of divination, natural, untaught, and skilled, including those who are born with it, already developed, manifested through dreams and oracles, in which the diviner was a passive subject of inspiration.
and the prediction that from the power supposed to be then there within him. So, dito mga kapatid, yung divination, minsan ay untaught and unskilled dahil sa katulad ni Ate Christy, no? Hindi naman siya nag-aaral ng magic dahil yung lulo niya ay magician. Magpakita sa kanya yung spirit at siya yung tinutorture hanggang sa awan ng Diyos na libre, pero nabalikan siya ngayon dahil nakahawak siya ng occult na paraphernalia na nasurenderan sa kanya. So, yan ang nangyari sa kanya mga kapatid. Pero, malaki na yung improvement niya mga kapatid. So, untaught and unskilled. Meron ding artificial. Sabi ni Father Kabating, there are those who claim that being born with this ability is a divine gift. Akala niya na divine gift po ito. Na makabasa at extraordinary yung kapangyarihan niya. Diba? Sinishare na po ito sa ating isa sa mga nag-share sa atin. This is a gross error. The Catechism of the Catholic Church, number 2116, clearly teaches that the power is demonic in nature and that it opens the person to direct assault and influence from the evil one. So ngayon, nag-enjoy siya for how many years? Nag-enjoy siya sa kapangyarihan. Katulad ng lolo ng isa sa mga pasyente natin, great-grand lolo niya. Hanggang ngayon, may statua. Yung great-grand lolo niya. Dahil makapangyarihan talaga yung great-grand lolo niya. At nung dineliverance natin, dahil may psychic power siya, makasense siya sa mga spirits, makasense siya. Extraordinary senses, pang-anim na senses. Kapatid, 5 yung senses natin, di ba? Pero sila may pang-anim. So, malayo na yung great-grand lolo niya. Pero nagdusa pa rin siya sa mga spiritual harassment na hindi ma-explain. No? So, alam nyo, ito yung mga manifestation ng kaaway natin. May first class, occult and psychic power. May second class, may third class. I-discuss natin ito sa inyo ha. Itong mga elementong ito at i-discuss natin ngayon. So, para maintindihan niyo yung point ng simbahan, yung understanding ng simbahan. But before that, meron ding artificial, may natural, may artificial din. Taught, studied, comprise all foretelling from signs found in nature and produced by man. Here the diviner was active. A divination came apparently from his own skill and observation. St. Thomas Aquinas classifies all mediums as belonging to this category. Yung mga medium. Yung mga medium, papasukan ng mga espiritu ng anghel, papasukan ng mga espiritu ng mga santo, papasukan ng espiritu ng mga diwende, papasukan ng mga espiritu ng kaluluwa. Yun po yung mga mediums. So patuloy tayo. So dito po ito sa kategorya artificial. Isa is types of divination. Una is natural, pangalawa is artificial. Yung natural, dahil yung lulo mo ay yung lulo mo ay mga okultista, so naturally mapasa yan. Kahit hindi mo pinag-aralan. Pero itong artificial, pinag-aralan. All medium, kasali dito yung mediums. And the invocation of spirits is perfected through repetition and practice. Here, the occult practitioners can receive messages either through the invocation of demons or spirits, or by embracing dreams, portents, or prodigies, and necromancy,
and divination, with touched invocation through signs and movements observed in objects in nature, such as stars, mga astrologies, birds, figures, etc., through signs and arrangements produced by man, such as molten lead poured in water, casting of lots, especially dreams here, mean those expressly prepared and prayed for with hope of intercourse with gods and the dead. Portents or prodigies are unusual, marvelous sights coming from the lower world. So, may artificial, mga kapatid, may natural din na divination. Yung natural dahil yung espiritu ng lolo mo, mga companion spirits ng lolo mo ay ikaw yung tagapagmana. Natural. Bigla lang kung hihipuin mo, alam mo na yung sakit ng ng pasyente. Yan po. May dalawang uri ng divination, natural and artificial. Dito naman tayo sa methods, no? May tatlo din. May first class and sa methods of divinatory. May tatlo. First class. Yung third eye is first class. Second class at meron ding third class. Ito yung i-discuss natin, no? Para malaman natin at ma-widen yung horizon natin. Okay? Unang-una, ha? Bakit tinatawag na artificial? Dahil pwede natin kuha sa pamagitan ng pagturo sa mga okultista, di ba? Yung mga anting-antingan, di ba? Tuturuan kanila. So, artificial po yun. And then, kung wala ka kapang pamilya at nakikinig ka sa kanila at bibili sa kanilang mga propernalias, doon, sa pamagitan yan ay ayan po ay artificial or yung medium, may sample dito sa divination. Punta naman tayo sa methods. The variety of divinatory methods is large. Scarcely an object or movement in the heavens and the earth or in the air or water escape being metamorphosed into a message of futurity. Add to this the invention of man, and there is a glimpse of the immense entanglement of superstitions in which pagan people group their way. So yung mga pagano ay nagkaisa. They can, however, be grouped into three classes, as seen from St. Thomas' division. A detailed list has been given by St. Clement of Alexandria in his Stromata, and others of the fathers. Under the first class of divination or method, ito po, express invocation of powers other than that of God. They include divination by dreams. Ano yung panaginip mo? So, pwede nila i-interpret yung dreams. Necromancy, by so-called apparition of the dead or spiritism, including the conjuring of the dead through the Kaya board, apparition of various kinds, which may be either external or in the imagination. So, first class po ito na first class of divination. Una, so divination by dreams. Pangalawa, divination by apparition of the dead. Pagpakita sa mga patay, pagsang espiritista po ito. Meron ding tinatawag na Pythonism, by possessed persons or those who are in trance-like state, as the Delphic Pythoness. So yung mawala siya sa sarili na, then parang trance, no, lumitaw na, no, so unconscious na. Hydromancy, by signs in water, including dowsing or water
divining. So, pwede din sila gagamit ng tubig, no? Grabe. Sunod, by sign of the air, eromancy. Geomancy, by signs of terrestrial substances, including feng shui, which seeks to manipulate the flow and direction of energy based on aesthetics, location, and position of objects and buildings. Arus, pitches, by signs of entrails of victims. No? At itong occult third eye falls into this category, mga psychic ability, no? As it is directly linked with the capacity to communicate with the preternatural realm, which is the world of fallen angels and spirits. It is means or power by which divination is done. When the power is used, this allows the spirits to create a bond with the users, slowly putting them under the spirit's influence. Hindi basta-basta, no? So, kung magbigay siya ng kapangyarihan, psychic or third eye, katulad ditong pagpropesya, pagmula, kasali po ito sa first class. The reading of hearts and thoughts is also included in this class. It is not really a reading of thoughts, as that is reserved only to God, but it is telepathic communication from the spirit of divination, giving information about experiences of the person in front of the psychic. Nalalaman niya yung karanasan mo. Yan po, reading of hearts and thoughts. Pero hindi yan reading. It is a telepathic communication from the spirit of divination, giving information about experiences of the person in front of the psychic. In this case, this becomes an occult or hidden knowledge. When a person has this psychic capacity, then the control of the spirit of divination is fairly advanced. So, hindi na ito basta-basta. Kapag marami tayong pasyente, mga kapatid, no? Katulad ni Ate Christy, malalaman niya yung mga kasalanan ng mga tao. Grabe yung psychic power niya. Makipag-usap siya sa mga psychic. Kahit wala dito, makausap niya. No? Tinatawag yang telepathic communication. Through the spirit or from the spirit of divination, giving information. Yung espiritu, yung abyan niya, nagbigay sa kanya ng information. The diviner for either water or treasure is likewise considered as using occult powers under this category, as long as there is no solid scientific basis on how the person is highly sensitive to the presence of these elements. Example, makita mo yung tubig, no, sa ilalim. Dito, iukay mo dito. Alam ko na maraming tubig dyan. Without using scientific means. O treasure, makikita niya. O, dito. Dapat pag-offer tayo, Nandito maraming mga treasure dito. At the diviner, first class pala yan, psychic power pala yan. Okay. Is likewise considered as using occult powers under this category, as long as there is no solid scientific basis on how the person is highly sensitive to the presence of these elements. Alam niya na may tubig sa ilalim, may treasure sa ilalim. It is to be suspected that the practitioner uses psychic power and therefore not from God. Take note, the psychic power, take note, take note, ang sabi dito, psychic power, therefore not from God. This is most especially true when the soothsayer uses a map or some unorthodox and scientific instruments in finding them, such as pendulums, or divining rods. And these objects sway and move in some manner when it
has found its object. It makes no difference even if the diviner uses Catholic objects like rosaries and medallions to act like a pendulum. Kahit pa yung ginagamit nila sa pendulum ay mga religious items. So yan po ang first class, expression, invocation, and powers other than that God. So yan po yung first class noon, na psychic. Pangalawang second class naman sa mga psychic power, implicit invocation, reading, interpretation of signs found ready-made in nature. Example, judicial and Genethliac astrology, which is the interpretation of destiny based on the position of heavenly bodies. Mga astrologies, no? Nagbabase lang sa mga stars. Augury, which is divination by the reading of omens, giving an interpretation from something that is casual, like those of the birds, covering prediction to their mode of acting, feeding, flying, and also the neighing of horses and sneezing of men, etc., which as it comprises all fortune telling by signs, by omens, when chance words are turned into signs. So gagamitin nila yung mga animals na sign na po yun. At marami na silang mga interpretation doon. Second class po ito. Yung psychic is first class po yan na divination. Okay? It is not from God. Horoscopes. Chichromancy, a palm reading when the lines of the hand are read and many similar modes. So, palm reading sa second class yan, sa psychic power. Horoscopes fall under this category as they interpret the position of celestial bodies like planets, stars, constellations to determine the future of people born under the certain signs. So, horoscopes. So, yan po ang second class of divination. Dito natin sa third class is a tacit invocation or reading of signs from man-made actions, like interpreting points or lines on the paper or pebbles thrown at random, dice-like objects, drawing of straws, cutting and reading cards. Mga cards na din ito. So, gagamitan ng mga instrumento. Letting a staff fall and measuring it with the fingers saying, I will or I will not. Opening a book at random called Sortes Vigiliani. This last transferred to the Bible is common among some Christians trying to decipher God's answer. No? Gamitin mo yung Biblia. Ano yung mensahe ng Panginoon sa akin? Open ka. Delikado po yun. No? Hypnotism to induce an altered state of consciousness leading to the kind of astral projection is also used for purpose of divination. The returning to the past to one that has no scientific access, going back to the womb, or access in the life or others that they do not have knowledge about. So may access siya. Malalaman niya yung may knowledge siya. Back to the womb, alam niya, ito yung nangyari sa iyo. Diyan pa sa loob ng sa loob pa ng sinapupunan mo. May siya, may knowledge siya, no? If one has power over it, at its will is an arrogance against the divine providence and wisdom that directs all things. Therefore, since no man has the power to go back and forth even mentally or spiritual time and space, the information received is a deception coming from the evil one. Bigla ka lang malalaman, katulad ni yung pasyente natin isa, alam niya yung history ng bahay na ito. Kahit hindi pa siya naisilang. Yan po. Mga information na kahit
hindi mo sinabi, walang tao na nag-narrate sa'yo, pero alam niya yung buo. In the Philippines naman, Tatawas, Psychromancer uses a method using melting a candle wax. Nasa third class pala ito. Yung open third eye, first class pala yun, yung psychic power, yung mga manghuhula without using anything, mga bulang kristal, third class po yan. The Tatawas then determined the identity of the instigator of a hex that caused a strange malady on its victim. There are also those who divine using leaves. Pwede din yung dahon, ginagamit nila. No? All these are categorized under third class. The demon of divination and the power it gives. Basahin natin ito sa sunod na mga araw na komentaryo lang natin sa mga psychic power na dapat i-renounce nyo yan para wala na mag-suffer yung mga anak ninyo. At alam nyo, isa sa mga pasyente natin kanina, nagdiwang tayo ng misa. Kanina lang, nagdiwang tayo ng misa. For 10 months na siya hinaras ng demonyo. At salamat sa Diyos, pinainom natin siya ng holy, yung dugo ni Kristo, yung pasyente. Asawa ng Diyos, lumayas yung demonyo. Sabi ng demonyo, this is our last. No, this is our last. This is our last. We could not resist the blood of Christ. No? Ang hirap din ang i-resist si Kristo. No? We could not defeat the blood of Christ. No? So, yun po. At mag-ingat po tayo at hindi natin i-rely yung future natin sa mga manghuhula. No? Malinaw naman yun. Binabasa ko po yan sa talata kanina. Ha? Hindi ko na-save yung mga So, punta naman tayo sa sinabi sa mga santo. Sa mga sabi ni Saint Martin of Tours, known for destroying pagan shrines and opposing superstition and magic. Saint Benedict naman, face and overcome demonic forces and occult powers through prayer and holiness. Sinaalay natin yung mga sacrament at kita ninyo, maraming na-converted. Yun ang pinaka-essential, no? So mag-ingat po sa mga manghuhula, mga fortune tellers, sa lahat ng mga divination, sa mga albularyo, mag-ingat po. Ito po ay paalala ko sa inyo para it is a spiritual risk, mga kapatid, base sa real experience natin at base din sa tunay na aral ng ating simbahan. Okay? Sabi dito, all forms of divination are to be rejected. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Okay? Punta naman tayo sa mga mga church fathers natin. Anong sabi niya dito, mga kapatid? Na mag-guided po tayo. Divination is evil, demonic, and absolutely forbidden for Christians. Malinaw na malinaw yan. Sabi ni St. Augustine, demons are the authors and arbiters of these delusions. The demons, by means of those whom Scripture calls enchanters and diviners, try to ensnare the souls of men. So, galing sa demonyo talaga. St. Augustine of Hippo yan, 4th century. Astrologers and fortune tellers
Ano po sabi niya? Make prediction, not by knowledge, but by demonic influence. Pasensya na po kayo ha. Ito po ay maraming nagagalit sa atin, pero kailangan ko isasabi yung turo ng ating mga santo. No? Deceiving both themselves and others. So, hindi basta-basta ha. Astrologers, fortune tellers, make prediction, not by knowledge, but by demonic influence. Na ako experience sa albularyo, Father, kalitan kog halok. So, dili sila demonyo, ha? Demonic influence. Deceiving both themselves and others. So, pa ilang ingon. Ito. Sinasabi pa si ano. Maganda to. Pero sagot natin ito sa pari na dumaan sa albularyo. Ito, malupit ito. Christian must not wear amulets or use incantation. Healing must come from prayer and from the providence of God. Any healing, si Origen, that involves invoking spirits or mysterious names that are not of God is dangerous. The demons do not heal, they deceive. No. Yung healing nila is deception. The cure that comes from a magician or astrologer is no cure. It is a temptation that leads to spiritual death. Si Lactantius, no? Into basta-basta. So yan po ang ano natin, mag-ingat po tayo ha, at saan natin i-rely yung buhay natin, bawat sa salita ng Diyos, and then sa sacrament, at then sa Eucharist po. So, summarize, sa Panginoon po, wala na pong iba. Okay? So, maraming salamat ha. Ngayon lang tayo nagkapag-live ng mataas. At ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. Fight Ti Maria, tatak of thee with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day deliverance, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. And blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Fight Ti Maria, tatak of thee with a humble heart. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.